In 1 Corinthians chapter 15 verse 57, thanks be to God who's given us the victory in Christ Jesus our Lord. Nasa atin na ang kapangyarihan yun. Kaya anong dapat natin gawin? Let us claim. Sabi nyo nga po, claim. I claim it, Lord. I am victorious. I am more than conquerors through Christ Jesus, my Lord. We have to claim it. Kailangan angkinin mo. Hindi pwedeng, sige, okay lang ako, I live with it. Okay lang. Hindi, angkinin mo. Angkinin mo yung victory and conquer the inheritance that the Lord has given us in Christ Jesus. Hindi pwedeng mamuhay ka lang na, sige Lord, bahala ka na. Pag dumating. Pag hindi. No, amen. Don't live by chance. Live in claiming the promises of God to happen in your life. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo makaupo, ay batiin muna po natin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang araw, isang mapagpalang umaga. At habang tayo po ay nakatayo, we will read from the scripture. Samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating mga Bible. In Joshua chapter 6, verse 1, sabi po dito, I will be reading from the New King James Version. Andyan din po siya sa slide. In Joshua chapter 6, verse 1 to 5, Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. You shall march around the city, all you men of war. You shall go all around the city once. This you shall do 6 days. Verse 4, And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. Verse 5, It shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, every man straight before him. Verse 6, Then Joshua the son of man called the priest and said to them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of rams' horns before the ark of the Lord. And the Lord has blessed the reading of His word. Tayo pong lahat ay makakaupo na sa umaga pong ito. God is good all the time. Sa mapagpala pong Sunday, sa lahat po sa atin na naririto, alam ko po na 2 linggo na lang, tapos na ang August. No, Pasko na. Si Sister Con, laging inaabangan ng Pasko. Opo. Di ba po masaya pag Pasko? Amen po ba? Pero kahit hindi po Pasko, masaya pa rin. Amen po ba? Yan. At ngayon pong umaga, tayo po ay napagbilinan ng ating Pastora Shirley, na magbahagi po ng salita ng Diyos ngayong araw pong ito. Siya po ay nasa Baseco today, kaya hindi po natin siya makasama sa second service. Kanina pong first service naririto siya, pero siya po ay mayroong gawain na kailangan puntahan sa Baseco for this Sunday and next Sunday. Kaya andito po siya every first service, no? Kaya kung gusto nyo rin pong mapakinggan ang mensahe ng Lord sa pamamagitan ng ating church pastor, pwede din po. Pero, salamat po sa biyaya ng Lord sapagkat tayo po ay nabigyan ng pagkakataong maibahagi ang kanyang salita ngayong umaga. Nakatuwa nga nung tiningnan ko yung kanyang title kanina, pareho kami. Pero magkaibang context. Sabi ko, amazing ka, Lord. Sabi nga niya, praise God. Sabi niya, praise God, we are aligned. No? May mga ganun pong pagkakataon na yung revelation ng Lord ay talagang gusto niyang, kumbaga, i-put forward kasi gusto po niya talagang maintindihan natin at talagang masatisfy tayo sa kanyang mensahe at talagang ma-receive po natin in the fullest ang kanyang mensahe. Amen po ba? Excited po ba tayo ngayong umaga? Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Ayan, sige po. Ngayon pong umaga, pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan. By the way, tayo po ay naka-live na. Palakpakan nga po natin ng Panginoon.
2 linggo na po tayong hindi nakakapag-live dahil may problema po yung ating internet. Pero today, sabi ko nga, nakakakaba kasi pag live eh. Bakit ba natapat pa sa akin yung live? De, joke lang. Sa biyaya po ng Lord, inayos ng Lord ang ating internet, kaya tayo po'y live. Kaya tayo po'y nasa second service sa 1832 San Marcelino, Malate, Manila. At ito po ay isa sa 3 services na ginaganap every Sunday. Kaya inaanyayahan po namin kayo. Join us, worship with us. Marami pa pong upuang bakante at patuloy po na sama-sama po nating sambahin ng Diyos tuwing linggo sa lugar pong ito. Amen? So, ang pamagat po, ayan, ang aking pong ibabahagi ngayong umaga is Keys to Victory in Claiming the Promised Land. Ano po ba yung susi para po sa victory, no? Sister ko, hindi pa ba tayo victorious? Victorious na tayo. Pero minsan po, baka nakakalimutan natin o baka hindi natin alam, meron pong susi para tayo po'y tunay na magtagumpay at tunay na maklaim no po ang ating promised land. Nandito pa rin po tayo sa tema sa buwan na ito na revival, a call to possess the land. At napakaganda po ng kwento ng Book of Joshua sapagkat dito po makikita natin na meron pong in a way progression. No po? Nagumpisa po ang Lord sa Joshua chapter 1 para magbigay ng mensahe patungkol po sa paghahanda. So ang una pong ginawa ng Lord, hinanda niya po ang man of God, si Joshua. At nagbilin siya dito, Joshua, be strong and of a good courage, declares the Lord. At dahil po sa encouragement na ito ng Panginoon, talaga pong naging, courageous, matatag. No po, ito pong si Joshua. At ito na, sa kwento pong ating nabasa, sa inyo pong mga Bible, iba-iba po yung title ng Joshua chapter 6. Meron po diyang The Fall of Jericho. Meron po diyang title, The Destruction of Jericho. At ito pong week na to, minimeditate ko po itong message na ito. At talagang ako po'y na-bless kasi talagang totoo pala, no, na pag malapit na yung victory, lalong tumitindi yung challenge. Pag nandun ka na sa point na makukuha mo na, andun pala talaga yung biggest challenge of all. Kaya po sa pagpopossess po ng land, sa pangkin ng inheritance, may levels po of challenge yan. Yung umpisa, yung pananampalataya, mangyayari ba? Once nanampalataya ka na, kaya mo bang takbuhin? No? Yung lakad na yon o lakarin yung lakad na yon. Pag nailakad mo na, pagdating po dun sa finish line, ayan na, nakikita mo na siya, kaya ko ba? No? Ano po siya, progressive po siya. Dito po makikita natin, isa po sa magagandang kwento ng Bible, ito pong victory na nangyari kay Joshua. At sabi ko po dito, when we are almost at the point when we are about to conquer our battles, no? We will surely face challenges that can intimidate us. Yung parang di ko kaya, ayoko na. Parang laki. Or stop us, katulad po nung kanina tinuro po ni Pastora is Numbers, hindi ko matandaan yung chapter, pero Numbers chapter 22 po yata, or 14 or 22, tungkol po dun sa spies, 12 spies na pinadala po to spy the land of Canaan. No po, nung nakita nila yung mga giants, yung matatangkad, yung mga Anakites, tama ba? Hindi Anakites. Oo, nung nakita nila na ang gaganda ng mga prutas, pero nakita nila yung mga people living there, natakot sila, na-intimidate sila. Na po, sabi dyan, no? Face that can intimidate us, or stop us, or make us fall back. Ay, hindi na retreat na, uwi na tayo. Balik na ulit tayo sa Egypt. No po? Pero sabi ko po dyan, to continue, we need to be grounded why we should persevere and finish what we started. Para po tayo ay makapagtuloy o pagpatuloy, kailangan alam po natin, bakit ko nga ba ito inumpisahan? No? Dapat po malinaw sa atin, grounded po tayo, bakit ko kailangan mag-persevere? Bakit ko kailangan pagpursigihan ng bagay na ito? Nandun na po ba kayo na malapit nyo ng ma-overcome?
No? Conquering the land. Malapit na ba kayong mag-conquer ng isang fear? Malapit na rin po ba kayong mag-conquer ng isang habit? Malapit na, pero parang wait lang, nahirapan ako. Parang teka lang, darang gusto ko ulit bumalik sa dati. No? Meron po ba kayong kina-conquer na bagay sa inyong buhay na gusto nyong makuha? Na gusto nyong talagang makamtan? Pero parang kayo po'y tumitiklop at naisip ninyo, naku, hindi ko yata kaya. Gagraduate na ba kayo sa mga gagraduate? Sorry, pinaalala ng Lord sa akin to. Mukhang para sa iyo to, kapatid. Alam mo kung sino ka. Yung bang malapit na, no? Thesis na lang. Pero parang sabi mo, teka lang, hirap, atras na ako. Pero sabi ng Lord, di, kaya mo yan, tuloy ka, diretso. Tayo po ba'y nandoon sa pag-aaral na repeater? Naku, repeater, ayoko na. Hindi na ako mag-high school, magtatrabaho na lang ako. Pero sabi ng Lord sa'yo, magpatuloy ka, mag-aral ka. Nasa ang stage po ng buhay tayo na kung saan tayo po'y malapit na doon sa ating minimithi. Ito rin po'y significant sa panahong ito sapagkat nalalapit na rin po ang pag-claim natin ng tunay nating inheritance. Amen po ba? Nalapit na. Very, very near. No? Not hindi na po hour, hindi na po minutes, hindi na nga seconds. Baka nasa milliseconds na tayo to the coming of our Lord Jesus Christ. Ngayon pa ba tayo susuko? We are about to face Him. We are about to be raptured very, very soon. Ang tanong, kapatid, handa ka ba? O dito ka nag-uumpisang umatras? Wag naman sana. Ito encouragement po sa ating lahat na ano po ba yung susi para maging victorious, para maklaim po natin yung promised land. Bago po yan, suriin muna po natin, ito pong kwento na akin pong nabanggit. No po? Sa Joshua chapter 6, malapit na po. No po? Papasok na po ang bayang Israel o mga Israelita sa teritoryo ng mga Canaanites o ng land of Canaan, which is the promised land. Pagkatapos po nilang isurvey ito, sila po ay nagmarcha, tumawid ng Jordan River, pinakitaan ng Panginoon ng kanyang katagumpayan sapagkat hinating muli ng Diyos ang Jordan River para makatawid ang bayang Israel. At sa pagtawid na yon, marami doon sa bayan ng Kanaan ang natakot kasi nakita nila, aba, talagang makapangyarihan ng Diyos ng mga Israelita. Andun na sila, malapit na in Joshua chapter 6, pinag-uusapan na dito na nagpakita ang Diyos at naghabili na ng kanyang instruction. So ano po ba yung city of Jericho? No po? Maaring tataka tayo, ano po ba yun? It is built thousands of years before Joshua was born. So ang city of Jericho ay nandun na. Bago pa po naipanganak si Joshua, bago pa po naipanganak maari si Moses, thousands of years before they were born, the city of Jericho is already built. No po? It has fortified walls. Noong unang panahon po, ang yaman ng isang bansa ay nagmumula po sa proteksyon ng kanyang, anong tawag dito? Walls. Kung kayo po'y pumupunta sa Intramuros, sino po dito yung pumunta sa Intramuros? Fort Santiago, di po ba? Punta na sa Fort Santiago, doon sa bandang dulo, may kita nyo mo doon, fortified, kumbaga walled city. No po, at some point, ang Maynila naging walled city, na yun yung nagiging defense. Para pag may papasok na mga, kumbaga, mang-aapi, manggagapi, doon nagtatago sa ilalim ng walled city, yung mga kumbaga, yung mga magpapasabog, yung mga soldiers, no po, ganon din po dito. Pero interestingly, the wall, fortified wall, measures 25 feet high. Hindi ko alam kung ilang, ilang, tawag dito? Palapag. Siguro mga 2. Tama ba, architect? 2 ba? Mga 2 siguro na 25 feet high, ganun po kataas. Pero at the same time, kung gaano siya kataas, ganun din kalapad. 20 feet thick. No po, ang kanyang laki. So parang ang kapal po niya ay kung ikaw ay 5 feet, 4 na tao
No po, 4 na tao, ganun po kalapad. Siguro sabihin na po natin na parang ganito po, ito pong buong hall na to. Ganyan po kalapad yung wall at ganito rin kataas. No po? At dito po makikita natin talagang makapangyarihang wall. No po? Talagang matatag na wall. Amen? At sabi pa po doon sa ating pong ni-research, sabi po, Jericho was a symbol of military power and strength. Bakit? Kasi po, isa po siya, dahil po sa kanyang wall, ito po yung kanyang pinagmamalaki. Hindi yan basta-basta masisira. Hindi yan basta-basta babagsak. Sabi ko po dyan, it is the best defended city of Canaan, the most difficult to conquer. Why? Kasi po, I believe, hindi lang po makapal, hindi lang po mataas, sealed off din. No po, ang sabi po dun sa aking nabasa, pag daw tumayo ka dun sa ibabaw nung wall, kita mo na lahat ng kalaban. Kita mo na lahat ng parating. So paano, bago pa makarating yung mga kalaban, kumbaga nadepensahan mo na ang iyong city. Kaya it is the best defended city of Canaan, the most difficult to conquer. No po? Sabi ko po dyan, the Canaanites know. Yung mga katira po doon, isa po ito sa city ng Canaanites. At alam po ng mga Canaanites how God delivered the Israelites. Kaya po sabi diyan, isinara. No? They know how God delivered the Israelites, how He parted the Jordan River. At doon po sa Numbers chapter 31, kung papaano pong tinalo ng mga Israelita si King Sihon at si King Og. No, sa Numbers chapter 21. Dito po, ang mga Israelita, hindi po sila nakipaglaban dahil po sila ay masama. Sila po yung nagpaalam sa hari ng si King Sihon na sabi niya, pwede ba kaming makidaan? No, pwede ba kaming makidaan? Kasi para kami makapunta sa Canaan. Sabi ni King Sihon, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng dumaan. Kaya ang ginawa ni King Sihon, ay nilipon niya ang kanyang army at hinarap nilang Israelita. Kumbaga sila yung nag-provoke. Hindi naman nakikipaglaban, nakikiusap nga eh. Sabi ng mga Israelita, may idaan lang po kami, wag po kayo mag-alala, hindi namin gagalawin. Hindi namin iinuman ng mga tubig. Hindi kami pupunta sa mga balon nyo, wala kaming gagawin, dadaan lang talaga kami. Pero sabi ni King Sihon, hindi pwede. At anong ginawa niya? Inayos niya yung buong army at ginawa niya, sinugod niya ang mga Israelita. Ano po nangyari? Natalo sila. Pinakita ng Diyos na siya'y kasama nila sapagkat natalo sila. No po? By the edge of the sword. Sabi ng Bible in Numbers 21 verse 24, then Israelite defended him with the edge of the sword. Pagkatapos po nun, no po, ditong hari naman ng Og, ganun din. Sinalakay sila at anong tawag dito? Gustong gapiin. Ano po nangyari? Sila din po'y natalo. Kaya naalaman ito ng mga taga Jericho, kaya doon po sa susunod na slide, sabi dyan, the Canaanites were terrified. Naalaman nilang balita, makapangyarihan ng Diyos niyan. Naghiwalay. Hiniwalay ang river. Di ba po tayo, pag alam natin gano'n, sino ba yan? Hindi lang nila nalaman na kumbaga, inopen ang river para makadaan ang mga anak ng Diyos, natalo pa yung mga matatapang at matatatag na mga armies. Sabi ko po dyan, the Canaanites were terrified of the Israelites camping nearby. That is why the city was securely shut up. Ano po yung sabi dun sa una nating binasa? Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. Nung nakita nila, ay, teka muna, imbis na makipaglaban kami, isara natin ang ating city. Pero sabi ko po dyan, but their walled city didn't hinder the Israelites. Kaya ko po ni-read, to possess the land because the Lord was with them. Walang malapad, walang mataas na city o wall ang makapagpipigil kapag ang Diyos na ang kumilos sa kanyang mga anak. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Wala pong kapangyarihan, walang makapipigil. Sino ba naman na makaiisip na imaginein po ninyo ganun kakapal na wall ay mapapabagsak
ng mga Israelita. So pagkwentuhan po natin kung anong nangyari. So, gusto ko pong ikwento rito 4 na bagay na key. Ano pong spelling ng keys? K? Okay, the keys to victory. Para tayo po'y managumpay, ano po yung susi? Pag nandun na po tayo malapit sa finish line, ang tendency po ma-intimidate tayo. Katulad ng mga Israelita, pwedeng sabihin nila, naku, nagsara sila ng yung wall nila, yung city nila, nagsara sila, paano tayo papasok? Walang ganun. Wala pong ganun. Pero sila po'y sumunod. Agad-agad, mababasa po natin in Joshua chapter 6. Pinatawag niya kaagad ang priest. At sinabi niya, ito gagawin natin. Pero kataka-taka. Na ang instruction ng Lord, hindi mga soldiers ang papuntahin mo. Hindi po mga soldiers ang iikot. Sino pong iikot? Sino po? Balik mo nga yung slide na yung kapatid. Sino pong iikot? Sabi po ng Panginoon in verse 3. Verse 4, 3 and 4. Sabi niya, you shall march, sabi dyan, around the city, all you men of war. You shall go around the city once. This you shall do 6 days. Pagdating sa verse 4, and 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. Yung 7 priests ang mangunguna sa pag-iikot. Hindi po swords, hindi po soldiers. Nakita po rin natin ang kwentong ito, kung naalala niyo po si Gideon. Hindi po armas ang bitbit nila. Nung sila po ay aatake sa Midianites, hindi po. Ang dala po nila ay sulo at banga. Lala nyo po? Hindi po sword. Hindi po. Bakit? Kasi ang Diyos po, He is our defense. Amen po ba? The Lord is our defense. The Lord is our victory. Kaya dito po sa kwentong to, ano po bang susi para malaman natin at maranasan po natin ang victory na nagmumula sa Diyos? Unang-una po, 4 lang po ito. Number 1, we have to know God's instructions. Ano pong instruction ng Panginoon? Sabi po dyan, you shall march around the city, all you men of war. You shall go all around the city once. Very specific po yung instruction, ha? 6 na araw. Iikot kayo sa city 1 beses. 1 beses. Sabi dyan, and the 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. Very clear instruction. Minsan po may mga instruction ng Lord sa atin, sa araw-araw ng ating buhay. Amen po ba? Ako po ay nag-a-apply for college degree. I have this school in mind. Sabi ko, Lord, ang ganda-ganda ng school na to, kailangan makapasok ako dyan. Lahat po ng aking 3 po yun, 2 po yun, UP at UST, ang aking favorite schools. Hindi po ako pumasa po ako sa UP pero sa Los Baños. Sabi ng mama ko, hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Dito ka lang sa Maynila. Ma, bakit? Sabi ko, ma, gusto ko talaga mag-UP. Gusto ko hindi anak, sorry. Napasa po tayo sa UST pero hindi sa gusto kong kurso. Pumasa po tayo sa AB Behavioral Science. Pero nung time na yun, wala po tayong kamalay-malay o kaalam-alam na pareho lang pala yun sa BS Psychology. Nung tinatanong, bakit ako sa AB Behavioral Science pumasa? Naalala ko pa po itsura ko, hindi ko po makakalimutan. Ang school ko po ay St. Anthony. Nandun po ako sa campus, sa tapat po, kung yung pa rin po ang canteen at ang clinic. Meron pong benches doon. Nandito ba si Godwin? Sa tapat po nung bench na yun, umiiyak ako. Kasi lahat ng mga kaklase ko, nagtatalunan. Nagre-rejoice. Pasado sila sa school na gusto nila. Ako awang-awa sa sarili ko. Hindi ko ito makakalimutan tong araw na to. Awang-awa ko sa sarili ko, hindi ako pumasa. Sabi ni mama sa akin, mag-take ka pa ng isa. Saan ma? Sabi nung kaasawa ng kuya ko, pinsan ko. Sabi niya, Kon, maganda yung mga science courses sa Centro Escolar. Sige po. Sige, nag-take ako. Pumasa po ako. Pagpasa ko po doon, sabi ko sa Lord, Lord, ayoko dito eh. Ayoko dito, Lord. Hindi naman to kilala.
Sabi ko ganun. Lord, dito kilala. Tapos paano yun, Lord? Mahirapan ako makahanap ng trabaho. Kasi pangit dito, Lord. Sabi ko, pangit. Tapos nag-research pa ako. Sabi, basta, hindi ko na po sasabihin kasi ayoko pong siraan ng reputation. Dahil hindi po totoo. No po? Dahil best school po ang CEU for dentistry and pharmacy. No po. Siya po, best school po yan. Actually, best school po siya for medical technology, pharmacy, at saka dentistry. Pero may iba po kasi akong nalaman na pangit na bagay nung panahon na yon. Sabi ko, Lord, bakit ako dito? Sabi ng Lord, dyan ka anak. Ang sabi ng Lord sa akin ng malinaw noon, wala sa school mo para i-prosper kita. Wala sa eskwelahan mo, nasa akin para i-prosper kita. Pero hindi pa rin ako naniwala. Alam niyo po, when I came to that school, God's instruction was very clear. Huwag kang tumanggi. Kasi nag-apply po ako sa Mapua eh. Nung ako po'y mag-test na sa Mapua, sabi naman nung kaklase ko, Kuhan, wala na, sarado na. Yung pala, mali na naman. Ang dami ko pong wrong information. Pero I believe that wrong information was not because mali lang, pero God ordained it. No, hindi ang Diyos ay hindi, sorry po just to correct it, hindi po mali ang Diyos. Pero hindi niya hinayaan, gumawa siya ng mga hadlang para hindi ako matuloy. Bakit? Kasi yung honor mapupunta sa eskwelahan. Mapupunta doon sa ganda ng education system. And I'm not saying po that they are not good. If you pass there, congratulations. Pero si Sister Con, hindi talaga. But God proved to me na kahit di ako pumasa doon, His instructions was clear. Tumuloy ka. Alam niyo po, pinagpala po tayo ng Panginoon. Sapagkat meron po akong CAP, College Educational Plan from CAP, noong time na yon. At the same time, for God's glory po, since first year hanggang fourth year, ako po ay university scholar. Minsan partial, minsan full. Kaya all throughout my 4 years, wala pong binabayaran ng nanay ko. May take home pa. Palakpakan naman natin ang Panginoon. May take home pa. Sabi niya, anak, di ako nahirapan sa yung pag-aralin ka. Kasi lahat sa'yo libre. Libre. Oo nga, may. Ako rin eh. Nagugulat. At alam niyo po, pinatunay ng Panginoon, dahil sumunod po tayo sa instruction, hindi nga naaayon sa school. Naaayon nga sa kanyang kapangyarihan para wala tayong ipagmalaki. Palakpakan nga po natin ang Lord. Sabihin niyo ba si Sister Con kinawawa dahil pangit ang school niya? No, amen. God has blessed us exceedingly for the past 30 years. And God has proven it's not about my school that I've cried for. It is about the blessings of God, the provisions of God, why we are victorious. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, sabi po dito, naging malinaw no, sa bayang Israel, kay Joshua, ano bang instruction ng Lord? Ang sabi ng Lord, magmarcha kayo. Ang tanong, sumuway ba sila? Hindi po. Sinunod po nila yung instruction ng Lord. Ginawa po nila. Ano pong nangyari? Sila po yung naging victorious. Pag inisip po natin yung instruction ng Panginoon, ang weird. Talaga ba? Susundin ko ito? Ang weird ng instruction. Bakit pwede magtanong, bakit walang sword? Bakit ingay? Bakit sigawan? Bakit horns? Matatalo ba natin? Bakit parang isipin nyo po, di ba, walled city? Bakit walang bomba? Parang ganun. Para pumagsak, para ma-demolish. But the Israelites followed. Because sabi ko po dyan, God's instruction are always full of wisdom and might. Sabi nyo nga po, wisdom, might. Di lang po karunungan, pero yung kanyang instruction, laging puno yan ng kapangyarihan, ng kalakasan. No, pag nagbigay siya ng instruction sa atin, huwag po tayong matakot. Kasi sigurado, full of wisdom yan. Sinabi ko pa po dito, His ways are beyond human strategy. Do you believe that? Because God is the best strategist of all. Amen? He is the master planner. Amen? He is the strategic thinker, sabing ganun, ang mga taga-HR. Mga strategic thinker, siya po yun. He is the best strategist. No po? Sabi po nito, meron pong isa na kwento at favorite po nating lahat to sa Judges chapter 7, verse 2 to 6 and 9 to 10, ang kwento po ni Gideon. No po? Si Gideon po ay isang lahi.
if I'm not mistaken, pinakamaliit na lahi sa Benjamin. Tama ba? Yan, tama. Pinakamaliit na lahi. Pero sinabi ng Panginoon, gagamitin kita. Kasi sabi ni Gideon, ako po ba? Kung totoong ginamit mo ko, Panginoon, bakit ganito? Lit-lit lang namin, ang hina-hina pa namin. Pero sabi ng Panginoon, gagamitin kita, paraphrasing. I will call you, I will use you. At dito po na itatag na dahil sila susugod sa Midianites, nag-create ng suhukbong sandatahan si Gideon. Ang unang count, sabi sa Judges chapter 7, 20,000 men para atakihin ang Midianites. Hindi ko po nakuha yung count ng Midianites pero I'm sure marami sila. 20,000 sabi sa Judges chapter 7 verse 2 to 5. No po, 20,000. Pero sabi ng Panginoon kay Gideon, marami yan. Kailangan bawasan natin. Sabi niya gano'n, sige, announce mo. Sino mga natatakot? Taas ang kamay. May mga natatakot po ba dito? Mga natatakot po, taas ang kamay. Yung mga hindi natatakot, taas ang kamay. Ayun. Sabi ni Gideon, lahat. Sabi ng Lord sa kanya, lahat ng mga natatakot, pataasin mo ng kamay. O sabi, sino mga natatakot, taas ang kamay. Di nagtaasan. O sige, umuwi na kayo. Okay. Ilan po yun? Kalahati. From 20,000, 10,000 ang natatakot. Dito po sa BTC, may mga natatakot po ba? Amen. Siguro po minsan meron. Pero pinatatatag po tayo ng Panginoon para ma-overcome ang fear. Amen po ba? Amen. 10,000. Sabi ng Lord, magpatuloy sila. Sabi ng Lord, marami pa rin. Sige, dalin mo sila doon at itetest ko sila. At sabi ng Lord, ako ang magsasabi, malinaw po yung instruction ng Lord, ako ang magsasabi kung sinong pupunta at sinong hindi. Kaya dalin mo lang sila sa river. Nung dinala po sila sa river, ano po nangyari? Nag-inuman. Nalala ko si Pastor Paul Sabi ni Pastor Paul, yung iba daw po parang, sabi ng Bible naman yon, parang aso. No? Na nung pumunta sa tubig, talagang inano yung buong mukha. Pero meron daw mga sophisticated. Sabi ni Pastor Paul. Paano? Gumanon, dumakot ng tubig at tumingin habang uminom. Sabi ni Pastor Paul, yun ang mga sophisticated drinkers. No? Hindi daw yung parang aso, ganon. Ilan po yun? From 10,000, ilan lang yung uminom ng ganon? 300. Kinumpute ko po, pasensya na po, medyo naging, mathematician ako ngayon. Yung pong 300 is 1.5% of the 20,000. Wow, wow naman. 1% lang ng 20,000, yung 300 men na sasalakay sa Midianites. Pero malinaw ang instruction ng Lord. Alam niyo po ba si Gideon, hindi pa rin siya natakot, hindi pa rin siya nakontento, natakot pa rin siya. Kaya nang sabi ng Panginoon sa kanya in verse 9 and 10, o sige, bumaba ka. Bumaba ka dun sa camp at pakinggan mo ang pinag-uusapan nila. Pero meron pong nag-capture ng heart ko. Sa verse 9, sabi niya, arise, go down against the camp, for I have delivered it into your hand. Binigay ko na sa inyo. Alam niyo po si Lord, futuristic siya. Pag siya po nagsalita sa atin, hindi niya po lang iniisip yung ngayon, binibigay niya rin kung ano mangyayari bukas. Ang tanong, magtitiwala ka ba? Diba? Yung instruction niya ay klaro. Sige, makinig ka. At nung narinig ni Gideon, yung mga tao na naroroon, sabi niya, may panaginip ako. Sabi nung isang soldier na, naginip ako. Yung panaginip ko, meron daw isang malaking, kung tama po ilala ko, may isang malaking bolang parang nag-roll down. At para silang binowling, gano'n, parang gano'n, bowling. Na sila po'y na-destroy. Kaya takot na takot sila. Doon po na-gain ang confidence ni Gideon. God's instruction was clear. 300 lang ang lalaban. Pero alam nyo po, ni hindi sila nagalusan. Can I hear an amen? Ni hindi sila nasaktan. Bakit? Anong ginawa po nila? Tumayo lang po sila doon. Ulit, pinatunog ang ram's horn at binasag ang mga banga. At ano pong nangyari? The Lord sent a great confusion
Ano po, na-confuse, kala ng mga Midianites, ay, ano ba nangyari? Biglang sila na yung nagpatayan. At sila'y natalo dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Lord. Because the Israelites obeyed the instructions of God, they were victorious. They were victorious. Sabi ko po sa next slide, if we don't know who God is, it will be hard to follow His instruction. Gideon needed the Lord's specific instruction to guide him because he was not yet sure, but he obeyed. Hindi kasi kilala ni Lord, hindi kasi kilala ni Gideon si Lord. Sabi niya, talaga ba, pinagpala mo kami? Pero nakinig siya sa specific instruction. Ano pong nangyari? Siya po'y sumunod at siya po ay nanagumpay. Si Joshua, kailangan niya po'y instruction ng Lord to guide him. Although hindi natin sinasabing hindi kilala ni Joshua ang Lord, kilala niya ang Diyos, kaya siya'y sumunod. Pero may isa pong tao na makikita po natin, si David, wala pong specific instruction si Lord sa kanya nung tinalo niya si Goliath. Nandyan pa po ba kayo? Wala po. Doon po sa dalawa, kay Joshua at saka kay Gideon, may specific instruction si Lord. Ang tanong ko sa Lord, bakit si David, Lord, wala? Bakit kaya si David wala, Lord? No? Why was David called? Because he was called a man after God's own heart. He didn't have a specific instruction because David know who God is and his instructions are in his heart. Kilala ni David kung sino ang Diyos at alam niya, nasa puso niya ang instruction ng Panginoon para siya'y managumpay. Nung pumunta po siya doon, sabi sa 1 Samuel chapter 17, sabi niya, anong ginagawa? Anong ginagawa ng mga Israelitang, ng mga Philistines na yan? Bakit kayo hinahamak? Sabi nung kapatid niya, para praising po, ikaw naman, David, pumunta-punta ka dito para magyabang. Para ipakita na naman yung lakas mo. Yabang-yabang mo. Parang ganun. Si Eliab, tama ba? Yung kapatid niya, sasabi, Kuya, parang sabi ni David, wala bang dahilan para magkaganito ako? Wala bang dahilan para ako'y magalit? Hindi ba dapat ipaglaban natin? Tapos hindi niya na pinansin kuya niya, pumaunong na siya sa iba. Di siya naapektuhan. Bakit? Ang instruction ng Lord nasa puso niya. God's instruction was no longer, kumbaga, reminded. It was in His heart. Kapag kilala po natin ang Panginoon, ang instruction po niya laging nasa puso natin. Amen. Sabi ng Bible in Psalm, di ba? Your word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Liwanag ka sa aking daraanan. Bakit? Kasi nasa puso ko na. Kasi sinabi rin ni David sa kanyang psalm, I have hidden your word in my heart so that I will not sin. Itinatago ko na ang salita mo, itinatago ko ng instruction mo para hindi ako magkasala. Ito po ang unang susi para tayo po'y managumpay. Makinig. Sabi mo sa iyong katabi, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba sa instruction ni Lord? Baka meron today. Pakinggan po natin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Let us take time and effort to know who God is so that we may follow His instructions. Number 2, keys to victory, to be equipped with God's weapon. Equipment. Kailangan po natin yon. Ano pong sabi sa Joshua chapter 6 verse 4b to 6? But the seventh day you shall march around the city 7 times. And the priest shall blow the trumpets. Sabihin pa natin, trumpets. Blow, sabihin pa natin, blow the trumpets. It shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Sige nga, can I hear the people of God shout? Wala, mahina. Sige nga, can I hear the people say with a shout, Hallelujah! Yun, isa pa, Hallelujah! Isa pa, Hallelujah! Our best weapon is our worship to God. Our best weapon of warfare is our worship to God. Amen? The shout of praise, the shout of victory. Kaya po pag praise and worship, huwag tayong mahiya.
If the Lord is leading us, but of course, always in order. No po? Hindi naman pwedeng magsigaw ka dyan ang wala sa kaayusan because God is the God of order. But when we are worshiping God and we are asked to shout, let us shout. Hindi po yun ginagawa para lang masabi. There is a tinatawag na, ano yun? Alay ko po itong sinasabi. Shout with the voice of triumph. Ano po? Pag tayo po sa sisigaw, meron po katanggumpayan. Amen? Kung tayo nga po pupunta ng concert, sino po dito pumupunta ng concert? Amen? Di ba nakita natin, yung huling concert ko po si Gary V. Gary V! At sisigaw ka. Doon nga nakakasigaw ka sa Panginoon, hindi. Dapat una sa Kanya. Amen? Pag nakita mo nga yung artistang favorite mo, tatawagin mo, di ba? Parang ganun din sa Panginoon. We shout the victories of God. Meron pong dalawang weapon dyan of worship. Una, blowing of trumpets. The blowing of trumpets was a reminder that their victory is from the Lord. Kasi po, pag nagbo-blow ng trumpets, ito po ay hudyat, we will go into war. Pero ito rin po yung hudyat that we are victorious. Amen? Kaya yung blowing of trumpets, kaya sabi nung kanta, di ba? Blow the trumpet in Zion, Zion, sound it out, holy mountain, blow the trumpet in Zion, Zion, sound the alarm. Kasi it is a call for war. And it is also a call for victory. Hindi po tayo defensive. Hindi po tayo parang atake ng kaaway, parang depensa lang ng depensa. No, we are on the offensive side. Amen? We are on the offensive side. Tayo umaatake, hindi tayo basta-bastang, ay, natatakot ako. Ay, parang ganon. Di po, we are on the offensive side. Kaya kapag meron po tayong pagsubok na pinagdaraanan, alam nyo po, napakaganda po ng pakiramdam ko. Wednesday pa lang, napakaganda ng pakiramdam ko. Hanggang kagabi. Kala ko nga po, hindi ako makapagturo eh. Kung ano-ano. Nandiyan nahihilo. Nandiyan sumakit ang tiyan. No? Sabi ko nga, Lord, paano ko ba bubuuin yung ituturo ko po, Lord? Pero nakaka-amaze si Lord. Hindi kasi talaga tayo eh. Siya ang gumagawa po nito. We are just instruments. Sabi ko kaninang umaga, Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan at karunungan. At alam niyo po yung nakakapagpalakas when we worship God. When we honor Him. When we sing praises to our God. Amen? Ano man ang ating nararamdaman, tayo po'y magpurit, sumamba sa Panginoon. Amen? Habi pa nung awit, di ba? Sabi nga ni Brother June kagabi, kasi ang pinakanta ko na, sabi ko, Lord, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to the Lord. Lord, battle mo to, bahala ka. Ano po? Bahala ka. Kaya best weapon po natin talaga ang worship. Pangalawa po dyan, the great shout. It was both a war cry and exclamation, and an exclamation of an enthusiastic, and it was both a war cry and an exclamation of an enthusiastic praise to God. Ito po ay isang magalak na pagsamba. When we shout unto God, di ba sabi ko po sa inyo, shout unto God with the voice of, kaya po siya malakas. Hindi po pwedeng shout ng talunan. Yung mga shout ng talunan, praise the Lord. Hallelujah. Walang power. Amen? Pakinggan ko nga yung mga mananagumpay, matagumpay na anak ng Diyos sa may shout of praise. Isa pa nga. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng Psalm 95, Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before Him Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. Shout po. Bakit po? Kasi makapangyarihan ang ating pagsamba. Alam niyo po yung awit, talagang napakagandang awit po nung praise eh, di ba? Pwede ba ako ng konting ano?
Sabi ganon, di ba, nung praise? Praise the Lord, oh my soul. You command yourself, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Diba po? We will praise the Lord with all our might, with all our souls. Why? Because He is God. Sabi po ni Jensen Franklin, no po, kasi po, sabi po sa Psalm 22 verse 3, the Lord inhabits the praises of our people, of His people. Ano po ibig sabihin nun? Pag tayo po'y sumasamba, nananahan ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Pag tayo umaawit, pumupunta siya doon sa pagsamba. He lives in that worship. He dwells in us as we worship God because He inhabits. Kumbaga, sa Tagalog, namamahay siya sa pagsamba po natin. Nananatili siya sa pagsamba po natin. Amen? No po. Kaya sabi po ni Jensen, si Pastor Jensen Franklin, just as we enjoy a deeper level of intimacy with those we share our lives with at home. Di po ba? May certain level of intimacy po tayo sa ating anak, sa ating mga asawa, sa ating kapatid. Ganon din daw po ang pagsamba. Praise creates a sense of intimacy between God and us. He puts the right song. Ewan ko po kung naranasan ninyo to, na paggising pa lang ng umaga, may song na si Lord. Amen? Naranasan niyo po ba yon? Paggising pa lang ng umaga, actually, hanggang sa napapanaginipan, there's a song in my mouth. Ang sarap po nun. Paggising mo ng umaga, si Lord na nagbigay ng ganito mo siya sasambahin. Ganito mo siya aawitan. Hindi ka na mahirapan, tuturuan ka niya talaga. Why? Because He delights in worship. He delights in a heart that's worshiping Him. At yun ay mangyayari lang pag intimate na kayo. Pero pag hindi kayo intimate, walang song na dumarating. Bakit? Di pa kayo intimate eh. Hindi mo pa siya kilala. Kahit maglagay siya ng song sa puso mo, hindi mo yun naiintindihan. Kasi hindi pa kayo intimate. Pero pag intimate na kayo, at alam mo na kung sino siya, at alam mo kung paano siya sambahin, He will put the right song in your mouth to praise Him. Sabi pa po dito, just as words spoken in love and appreciation draw two people together. Di po bang mag-asawa? Sabi po ng 5 love languages, iba-ibang love language. No, meron diyang service. Most of the women, sabi daw po, ang love language nila ay service. No po, minsan gifts, pero meron din daw yung admiration. Sa mga kalalakihan daw po ay mostly touch. Because of their nature, no po, lalaki at babae. Pero dito po sa ating Panginoon, sabi diyan, spoken in love and appreciation, katulad nun, tayo rin po will give words of praise. Words of praise draw you closer to God. Ano po yung words of praise that we can utter to our Lord? Lord, you're magnificent. You are beautiful beyond description. Kahanga-hanga ka. Isa po sa paborito ko pong kanta is yung kahanga-hanga. Ang sarap po kasing sabihin sa Lord. Diba? Ang sarap din sabihin sa Lord na kamangha-mangha ka. Namamangha pa po ba kayo sa Diyos? Diba? Kamangha-mangha ka. Sabi ng awit, diba? Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat dapat sa pagsamba. Kalwalhatian ay walang katulad, higit sa sukdulang kailanman. Ang alayan ka, ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw at bawat araw ikaw ang naisin. Iibigin
Kahanga-hanga, kahanga-hanga ka, O Diyos. Kahanga-hanga, tunay nga, Ama, ang iyong kariktan, the very presence, your very presence is truly amazing. And we stand in awe of your presence. We stand in awe of your goodness. We stand in awe of who you are in our lives. Hallelujah. Come on, let's worship the King and thank Him today. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Sarap pong magpuri sa Lord. Kahit po yun na lang gawin natin maghapon, pwede. Pero hindi ngayon. Kasi hindi tayo kailangan natin matapos. Pero there are days na yun lang gusto mong gawin. Amen? Isa pong patotoo ni Sister Con is, mahilig po akong mag-umpisa at magtapos ng isang tape. Tape pa po nun. Aminin ko po sa inyo, yun po ang aking pastime at hobby. Pag meron akong alam na bagong Hillsong, di ko yan tatantanan hanggat hindi ko yan na-memorize. Bakit? Personal siya eh. Kaya pag sinabi mong ganito, sige, yan ang kanta niyan. Bakit? That's your worship to God. Kung nahirapan kang kumanta on your own, listen. Muha ka ng accompaniment. Sabayan mo. Kung nahirapan ka, Sister, kung wala ako sa tono, baka kahiya naman sa Lord. Baka pagkanta ko, sabihin ng kapitbahay, hoy, mahimik ka! Pero sa Panginoon, walang pangit na tono. Amen. Walang pangit na tono sa isang pusong tunay na sumasamba. Kahit kaliwa pa yan, kahit kanan pa yan, wala nga pangit na sayaw sa Lord eh. Amen. Meron ditong attendee before na sa taas. Pag praise and worship, no? Sakop niya yan. Parang siya na yung tambourine. Kasi talagang taas, ganyan pa, nakaganon eh. Parang pati, sabi ko, ba't ka pati paa? Kasama ni Kuya, pero sige lang, nakaganyan. Di siya nahihiya. Bakit? Pagsamba sa Diyos. Tayo, hindi pa tayo makataas ng kamay. Teka lang, dito lang, nakakahiya eh. Ikaw ba si Nora Honor? Andito ka lang sa baba. Pero alam niyo po, makikita niyo may progress. Dati nandyan lang, ngayon nandito na. Mamaya nandun na. Di na nahihiya eh. Amen po ba? Huwag kayong mag-alala, nakaka-relate kami sa inyo. Dati nakaganyan lang. Sige Lord, praise God, hallelujah. Hindi pa nga sumasuway-sway eh. Hanggang sa nataas na kamay. Hanggang sa naitaas na naman dalawa. Bakit? Kasi malaya na. Umpisa po kasi walang kalayaan. Kala natin nakakatakot, nakakahiya. But when God frees us, there's freedom in worship. Amen. We are set free. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. When God lives in our praises, we are strong and we're enabled to fight the battles of life. Totoo po yan. May kapangyarihan po sa pag-awit. May kapangyarihan po sa pagsamba. Kaya sabi ko po dyan, worship the Lord at all times. Amen? Sabihin nga po natin, worship the Lord at all times. At all times, worship the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo pong key to victory. Letter Y na po tayo, yearn for God's victory. Ano po yung sabihin nung sabi nito? Sabi po sa Joshua chapter 6 verse 5, then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, every man straight before him. Ano po yung sabihin nung yearn? I-desire. I-desire po natin ng victory. Kasi tandaan po natin, pag ang Diyos pong nagsabi, sabi kasi dito sumigaw kayo ng great shout at ito mangyayari. Sinasabi na niya bago pa mangyari. Ito mangyayari, babagsak ang walls ng city. Ano po sabi ng Bible? Down flat. Hindi po basta masisira, babagsak siya to the point that matatapakan mo na siya at makapapasok ka. Down flat. Sabi ng Bible, and the people shall go up every man straight before him. So what is God asking us to do? How can we be victorious? We have to yearn, we have to desire for God's victory. Kaya po natin i-desire.
Sabi ko po dyan, do not falter even if we see the impossible, for the victory is ours when the battle is the Lord's. Huwag kang mag-falter, huwag kang mag-intimidate, huwag kang umatras, huwag kang matakot. Si King Saul, natakot siya. 1 Kings chapter 13, kwento po dito is, papunta po sila at kanilang lulupigin ang Philistines. So si Jonathan po nakipaglaban ng kanyang anak. Ngayon po nag-gather, no? Ang Philistines, parang yung pong armies ni King Saul, para sa 3,000 lang. Pero nakita po nila yung armies ng Philistine, 30,000 chariots, 6,000 horsemen. At ang tao po, sabi ng Bible, ng 1 Samuel chapter 13 verse 5, and the people as the sand which is on the seashore in the multitude. Ganun po karami yung kakalabanin nila versus 3,000 men. Ano po nangyari? Sabi po sa verse 6, natakot po ang mga Israelita. Kaya nakita nila, naku, danger ito. Kaya nung ginawa nila, nagtago po sila sa mga caves, sa mga pits. Dahil lulusob ng Philistine, nalulupigin sila. Bilang hari, si King Saul, anong ginawa niya? Na-anxious na siya. Kasi dapat parating si Prophet Samuel para i-bless sila, para mag-offer ng prayer sa Lord para sila'y manalo. Late. Na late. Hindi naman talaga late na late, pero nagtagal. So siguro nung time na yun, naiinip na. Sabi ni King Saul, bakit ba wala pa si Samuel? Naku, takot na yung mga tao ko. Ano nang gagawin ko? Anong ginawa ni King Saul? Siya nag-offer. Kings do not offer, only priests can. Hindi po nag-offer ang mga hari. Ang trabahong yon ay para lang sa priest. At si Samuel lang ang kailangang gumawa. Nainip siya. Nainip siya sa pagdating ni Samuel. Siya na nag-offer. Dumating si Samuel. Sabi niya, anong ginawa mo? Kasi tagal mo eh. Di ka dumating agad. Nainip na ako, natatakot na yung mga tao, kaya ako na nag-offer. Sabi niya, that is so foolish, parang ganun. You fool, parang ganun. Mali ka. Bakit mo ginawa ang isang bagay na hindi mo dapat gawin? Simula sa araw na to, sabing ganun ng Bible, you are rejected by God, and He has now found a man who is after His own heart. We have to yearn. Kailangan po nating naisin ang victory ng Lord. Kahit po nakikita natin na parang tayo matatalo na, kailangan po nating naisin ang victory niya kasi totoo pong magiging victorious tayo. Minsan there is a delay. Minsan there is parang kala natin, parang di na to matatapos ha. Parang di na matatapos tong pagsubok ko. Ang tagal na. Nalala ko po yung kwento ko sa inyo. 20 years nagtiis si mama. Mama ko po na wala nang baha sa labas, sa bahay namin, baha pa din. 20 taon. Minsan narinig ko na siya, nag-iimis kami ng tubig sa bahay. Sabi niya ganun, Lord, matatapos pa ba to? Lord, kailan ba to matatapos? Hirap po kasi, kakapagod po mag-imis ng tubig sa bahay. Medyo malaki-laki po yung lugar namin. But after 20 years, God delivered us. Sabi ng Lord, wag ka susuko. Ngayon, pag umuulan at nandun na kami sa bahay na hindi bumabaha, nag-uusap kami, nagkakwentuhan kami, 20 years natin tiniis yung baha, ano? Oo nga anak, ngayon victorious na tayo. More than 20 years na rin tayo nag-e-enjoy na walang baha. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Kaya sabi ko po sa inyo, walang sukuan. Kung sa tingin ninyo, parang ang tagal ng victory, do not. Sabi po ng Psalm 20 verse 7, some nations boasts of their chariots and horses, but we boast in the name of the Lord our God. Mahirap po itong translation na to, yung kanta na lang, some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Kung meron man po tayong dapat ipagmalaki po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Be reminded, sa next slide po, that we fight from victory. Mula sa victory. Not for victory. Ano pong kaibahan nun? Tapos na ang laban.
Pag sinabing from victory, tapos na ang boxing, ika nga. Kahit i-rewind mo, nanalo na si Pacquiao, hindi na siya matatalo sa rewind. Ganon din sa Lord. Nanalo na si Carlos Yulo. Amen po ba? Kahit i-rewind mo siya, panalo pa rin siya. Kasi tapos na. Ano po sinasabi dyan? We have to desire because we fight from victory, not for victory. Hindi na nakikipaglaban. Hindi na nakikipaglaban para tayo managumpay. Hindi na, tapos na. Panalo ka na. Sabi mo sa yung katabi, victorious ka na. Sa kabila, panalo ka na. Dahil kay Jesus. Na nagumpay ka na dahil kay Jesus. Sabi mo sa yung katabi, wag na tayong talunan. No, wala na to. No losers. No? Ganun na, victors. Amen? Ito na, cancel na po ito. Ganito na po. Amen? Because we are victors. Isa pa pong verse dyan, sabi doon, it shall come to pass. Pag sinabi ni Lord, mangyayari, naku, hindi kayo convince. Pag sinabi ng Lord, mangyayari, naku, hindi pa din. Pag sinabi ng Lord, mangyayari, amen. Sabi ng Bible, is God like a man? That he would change his mind? No, amen. Hindi siya katulad ng tao, magbabago isip niya. No. It will not change. It will come to pass. In fact, nung si Jesus dito ay bumaba, sabi niya sa John 16:33b, in this world, you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Sabi mo ulit sa iyong katabi, overcomer tayo. Sa kabila, overcomer tayo. Sa likuran, sabi mo, conqueror tayo. Amen? I believe, you believe. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at ang panghuli. Sabi po natin yung una, know God's instruction, to be equipped with God's weapon, yearn for God's victory. Pang-apat, seek God's favor. Do you want God's favor? Who wants God's favor? Sabi ng Joshua 6 verse 2 and 27, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. As if God is saying, binigay ko na, panalo ka na, ang pabor ko'y nasa iyo na. Sabi ng verse 27, so the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout all the country. Why was Joshua favored by God? Bakit po ba siya finabor ng Lord? Balikan po natin yung kwento in Numbers chapter 14, verse 7 to 9. He was favored by God because he believed. He believed that he is able to conquer the land with God on his side. Malala po natin yung kwento ng Numbers 14, 7 to 9. Sila po yung dalawa sa spies, nung 12 spies na pinagtingin nung land. Anong sabi nila nung nire-report na nila kay Moses? Silang dalawa ni Caleb. Anong sabi nila in Numbers 14, 7 to 9? Nasa slide ko po ito, kapatid. The land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, alam nila yung sikreto. No? Alam ni Joshua at Caleb yung sikreto. Kung magagalak ang Diyos sa atin, He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Ang pinakamalaking kalaban ng tao ay takot din sa tao. Takot tayo sa boss natin. Naku, kailangan ko sumipsip. Kasi hindi ako ma-promote. So kahit ang sabihin ng boss ko, baw na lang ako. Naalala ko po yung isang experience ko, nasabi sa akin, naku, miss ko, hindi ka kasi sweet. Bakit ko kailangan maging sweet? Sabi ko ganun. Hindi lambing-lambingin mo si sir. Yoko nga. Bakit ko lalambingin? Asawa ko lang lalambingin ko. Bakit siya? Hindi, dapat medyo ano ka dun eh. Sabi niya ganun. Hindi. Sabi ko, ayoko, hindi yan pasok sa prinsipyo ko. Sabi ko ganun. Ay wala, tatarayan ka niyan kasi hindi ka sweet. Sabi niya. Talaga sabi ko sa Lord, Lord, di ako pwede maging sweet.
Sino pa siya para maging sweet ako sa kanya? Manalangin ako. Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng strategy anong gagawin ko. Ang pangako ng Lord, pabor ko'y nasa iyo. Alam nyo, you just do a good job. Gawin mo lang yung tama. Ano po kasi siya ibang lahi. So pag pupunta po ako sa kanya, sasabihin ko, sir, minsan sisigawan ka, okay lang. No offense. Pero hindi ako uy sir, ang cute-cute mo naman. Hindi, parang, sir, ang pogi mo naman Ba't ko sasabihin yun? Bakit? Ang Diyos ang aking Diyos. Bahala siya. Alam niyo po, after nun, dati hindi niya ako tinatawag. Tinurn around ng Lord, ako na tinatawag niya. Sabi niya, sige, si Con na papuntahin sa akin. Hindi ko nadaan yun sa kaswitan. Nakakuha yun ni Sister Con dahil pabor ng Diyos. Amen. Sasabihin ng mundo, para umangat ka, kailangan tapakan mo yung iba. No, amen. No, amen. Ano po sabi doon? Crab mentality. O para umangat ka, sige, sirain mo siya. Amen? Ganun po ang kalakaran ng mundo. Sabihin mo, di magaling, ako magaling. Alam niyo po, hindi po magtatagal ang ganung mga strategy. Bakit? Darating ang araw, malalaman nila na hindi ka talaga magaling. Mabubuking ka. Pero pag ang Diyos ang iyong pinagtiwalaan, ang pabor niya, sabi ng Bible, no? For His anger lasts only a moment. Sandali lang ang galit ng Diyos. Pero sabi ng Bible, His favor lasts for a... Naku, hindi nila alam. Lagot kayo. Hindi, joke lang. Dapat alam nyo. His favor lasts for a lifetime. Ano ibig sabihin ng lifetime? Habang buhay ka. Your favor, the favor of God is upon you when you obey Him. But God's favor will depart if you will not. Amen? Sabi po dito, nilagay ko po, faith and obedience enables God's favor. God did it to Abraham, Isaac, and Jacob. Si Abraham nag-alay sa Diyos, sumamba siya. God's favor was upon him. Ano sabi ng Lord? I will bless you up to the 4th generation. Up to the many generation. Yung mga lahi, kasing dami ng sand on the sea at mga stars in the sky. Sino pong nakinabang? Nakinabang si Isaac. Sumunod po ba si Isaac? Yes, amen. Sumunod po ba si Jacob? Yes, amen. And God's favor was upon them up to the 12 tribes of Judah. Diba? 12 tribes of Israel. Nasa favor hanggang ngayon. Ang favor ng Lord nasa Israel. Why? Because God's favor lasts for a lifetime. God's favor was on King David. Alam niyo po ang isang pinaka-hina-highlight ko sa favor, maganda ang buhay ni King David. Pero hanggang kamatayan niya may favor. Bakit? Namatay siya ng maayos. Namatay siya at nailibing siya sa maayos na lugar. Si King Saul, pangit ang kamatayan. Hindi buo ang katawan nung kaya namatay. Pangit na kamatayan. Because God's favor left him. Ba't ko po ito sinasabi? Alam niyo po, kahit nasa kamatayan po natin, mapaparangalan ng Diyos. When God's favor is upon us, even to our death, God will be honored. Kaya po sabi ko po on the last part, God can bestow His favor to us today only if we believe and obey. Sa atin pong pagtatapos, in conclusion, sa umaga pong ito, I believe. Gusto niyo po ba yung victory? Gusto po ba nating makamtan yun? Let's obey the Lord, no? Sabi natin kanina, God has given us the keys to victory like the Israelites. And this is through our Lord Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 15, verse 57, thanks be to God who's given us the victory in Christ Jesus, our Lord. Nasa atin na ang kapangyarihang yon. Kaya anong dapat natin gawin? Let us claim. Sabi niyo nga po, claim. I claim it, Lord. I am victorious. I am more than conquerors. Through Christ Jesus, my Lord. We have to claim it. Kailangan angkinin mo. Hindi pwedeng, sige, okay lang ako, I'll live with it. Okay lang. Hindi, angkinin mo.
Angkinin mo yung victory and conquer the inheritance that the Lord has given us in Christ Jesus. Hindi pwedeng mamuhay ka lang na, sige Lord, bahala ka na. Pag dumating, dumating. Pag hindi, hindi. No, amen. Don't live by chance. Live in claiming the promises of God to happen in your life. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa umaga pong ito, nais ko pong isipin ninyo saan pong bahagi ng inyong buhay na nililid po tayo ng Lord that we should be victorious on. Saan po tayo na inalam na natin yung susi para maging matagumpay? Ano po yung kiniklaim natin? Where do we need a victory? Where do we need to be victorious? Bisyo po ba? Gusto mo po bang managumpay dyan? Let the Lord lead you, give you His instructions today. Pag-aaral po ba? Kailangan mo ng victory dyan? May failing grades ka ba? Hindi mo alam paano mo iaangat? Sa trabaho, meron ka bang katrabaho na hirap pakisamahan? O trabaho mismo na mahirap gawin? Meron ka bang boss na parang hindi ka tinitingnan favorably? Let's ask God today and let us surrender to Him as we close our eyes and as we come to Him this morning. As we lift up our hands to the Lord. Hallelujah. Let us pray. At hilingin natin sa Kanya yung bagay na ito. I want you to have this time to talk to the Lord. Speak to Him and ask Him this morning. Lord, I need you to intervene. Nais kong manguna ka sa aming buhay, sa aming kalagayan, sa aming pinagdadaanan. Hayaan mo, O Diyos, managumpay kami. Maging victorious kami in the battles of life. Hallelujah, hallelujah, Jesus. As we come to the Lord today, let us seek His face. Let us ask His ways. Lead us, God. Lead us, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Lead us, Father. Guide us. Direct our path. Direct our steps, Lord. Saan mo kami nais papuntahin? Anong direksyon ang nais mong tahakin namin? Kami, O Diyos, ay pangunahan mo. Let's ask this from the Lord right now. Let us ask this from God. Let's pray this earnest prayer to the Lord that you lead us, guide us, help us to trust you, help us, Lord, to obey you. Kung nahirapan man tayong sumunod, nahirapan man tayong malaman ang kalooban niya, Panginoon, i-direct mo po ang aming buhay, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Father. Yes, Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not in thy own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust therefore
this be the prayer of our hearts. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. Sing it again with faith. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thy own understanding. In all thy ways acknowledge him. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. In all thy ways, lift up your hands to Jesus. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. With faith and the loudest voice that you can say, in all ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust therefore, trust therefore, trust therefore, trust therefore, trust therefore, trust therefore, and trust therefore, trust therefore in the Lord. Trust therefore in the Lord. He is good, and we can trust him all our days. We can trust him all our days, for our victory is in Christ, our Jesus. Oh, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Habang nakataas po ang ating mga kamay, step forward in the Lord. In all thy ways, with the guitar please, and the piano. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. Huling awit na lang po. Awitin natin ang may pananampalataya. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. I trust you, God. We come to you, Lord.
offering our full assurance, assurance from the cross, assurance from Jesus, that we can overcome. We are victorious in Christ our King. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Habang patuloy pong nakataas ang ating mga kamay, tayo po'y lalapit sa Panginoon. Tunay nagsusuko ng ating mga buhay. Sapagkat kung wala po siya sa ating buhay, wala pong kwenta, wala pong kabuluhan ng buhay na ito. Kaya kung di ka pa po siguradong tinanggap mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, nagiging hadlang ang ating mga kasalanan upang tunay siyang pagkatiwalaan. Nagiging hadlang ang ating hindi pagkilala sa Kanya. Kaya sa ating pong pagtaas ng ating mga kamay, tanggapin po natin siya ng buong puso sa ating puso, sa ating pong pagsabi ng panalangin pong ito. Bigasin po ng ating bibig. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit, tunay na nagpapakumbaba. Alam ko sa aking sarili, hindi ko kayang mag-isa. Wala akong kayang gawin kung hindi mo ako sasamahan. Maaring sa mga nakaraang panahon, ako'y namuhay ng talunan. Ako'y namuhay na sawi sa buhay. Ito po ay dahil sa aking mga kasalanan na ang kabayaran ay kamatayan. Ang kabayaran ay kapighatian. Kaya ako'y lumalapit sa umagang ito. Nagpapakumbaba, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Linisin, hugasan sa lahat ng aking mga kalikuan. Sa oras na ito, hugasan mo ng banal mo pong dugo ang aking puso. Gawin mo po itong dalisay. Gawin mo po itong katanggap-tanggap sa iyo aming Diyos. At ngayong araw na ito, inaanyayahan po kita, aking Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking buhay, manahan ka sa aking puso. Ginagawa po kitang Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Simula sa araw na ito, turuan mo po ako makalakad ayon sa iyong kalooban. Magtiwala ng buo ko pong puso at malaman ang iyong kalooban na aking susundin at gagawin kasama ka sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Ako po'y mananagumpay na dahil kay Kristo na aking Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po sa atin, taas po nating patuloy ang ating mga kamay. Panginoon, alam ko po, marami kaming pinagtatagumpayan sa buhay na ito. Marami kaming kanya-kanyang mga pagsubok, mga kanya-kanyang battle, mga kanya-kanyang pinagdaraanan, O Diyos. Madali, mahirap, Panginoon. Lord, right now, as their hands are lifted up high, I pray, move and work in their lives, O God, in the name of Jesus. Magpahayag ka, Panginoon, kung paano mo, Panginoon, bibigyan ng lunas ang mga pagsubok na ito. Lord Jesus, I pray, ilapit mo po sila sa iyong salita. Hayaan mo, Lord, na mula sa iyong salita, makuha nila ang mga kasagutan sa pangalan ni Jesus at makamtan po nila ang tunay na kalayaan. Hallelujah, in Jesus' name. And Lord, fill their minds, fill their hearts with your goodness and love through your words. For Lord, your words bring life. Hallelujah. And they bring light to our souls. Kaya Panginoon, dalangin kong ikaw ang magbigay ng mga salita mo upang maging lunas sa mga pinagsadaanan at pagsubok ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Gayon din, Lord, sa mga nakakaranas ng sakit karamdaman sa mga oras na ito, ako man, Panginoon, tumanggap din ang kagalingan mula sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, aking pong pinapanalangin, Lord, ang iyong mga anak na naririto maging nasa online, na nananalangin ng para sa kagalingan
ng kanilang katawan. Father, I pray let your healing flow in Jesus' name. In Jesus' name, from the crown of their heads down to the soles of their feet, their heads, their backs, their, hallelujah, arms and legs, Lord God, their internal organs, let there be healing. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Maranasan po nilang kapangyarihan nagmumula sa iyo. Maranasan po nilang kalakasan na nagmumula sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Gayon din, Panginoon, hallelujah, sa bawat pamilya na naririto, O Diyos, patuloy kong itinataas, hallelujah, ang iyong pagsama sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya, O Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng balakin at gagawin ng iyong mga anak, and let your spirit continue to arise in each and every family in GILSMM at sa lahat, Lord, ng nakikinig sa aming online gathering sa araw na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at makamtan po namin ang tunay na victory in our Lord Jesus Christ. Father, we thank you and we give you praise, we give you honor. Maraming pong salamat. Inaangkin po namin sa araw na ito ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Tanging kay Kristo lamang namin makukuha ang tunay na katagumpayan. We thank you, Jesus. Come on, let us thank the Lord. Let us praise Him. Let us give Him the highest glory. Give Him the highest praise and adoration. Thank you, Jesus. This is our prayer, God. Receive all the glory, honor, and praise. In Jesus' name this we pray, and everybody say, handa na po ba tayong i-claim ang ating victory? Amen! So kung ganun po, ibalik po natin ang ating, let us proclaim the victory of the Lord Jesus Christ. Amen! Thanks be to God who causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made the way for us to triumph in His name. Whoa, whoa. Triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome. You're the one, hallelujah, hallelujah. The one who made the way for us to triumph in His name. Whoa, whoa.
be alright.